Ganun lang mag-work yung universe. Magsimula ka muna sa sarili mo. So ngayon, dahil sa malapit na tayong matapos, i-explain ko itong energy field na to. So ito yung, kaya lagi kong sinasabi na kung nandoon kayo sa realm na nag-orasyon kayo, naglalatin kayo, bakit sinasabi ko na kailangan nyo nang gumraduate sa ano na yan, sa realm na yan, sa dimension na yan? Kasi ang magiging power mo talaga, kapag naglalatin-latin ka or orasyon, gumagamit ka ng mga spell. So ang mangyayari niyan is, inaano mo, yung energy field mo is nagkakaroon ka ng, kumbaga hindi pure yung energy mo. So nagkakaroon ng mga butas yung energy field mo kasi nga nagkakaroon ka ng maraming attachment. Kaya ang tawag ko diyan is sapot. Nagkakaroon ka ng mga sapot-sapot. Not like pag yung very pure yung energy mo, let's say nag-care ka sa health mo, so nagiging healthy ka, 'di ba? Yung blood mo, yung mga internal organs mo, meron niya mga certain frequency. So nagkakaroon ka ng magandang aura, very clear yung aura mo. Kaya the more na nasa healthy state ka, 'di ba? Itong body natin kahit gawa to ng mga demiurge, kahit na illusion lang to, 'di ba, as a God, ang God is a frequency, 'di ba? Ang source is a frequency. So yung frequency na 'yon, kapag nag-drop down siya, magiging ano lang siya, magiging vibration. And then pag nag-drop down pa siya, magiging yung pag nasa baba na siya, so spirit tapos energy. So hanggang sa maging dense, maging matter, 'di ba? So ngayon kapag kumbaga from God nagpakababa-baba ka, so yung tinatawag na descendant ka. So kapag galing ka naman dito sa taas, na nasa low vibration ka pa taas, aakyat ka ulit pabalik, going to back to source, ascendant. Ikaw yung mag-ascend ngayon. How to ascend, 'di ba? Kaya spiritual ascension, ganun ang tawag. So mag-ascend ka, mag-transcend ka from low to high naman ang gagawin natin. So dahil nandito ka sa low vibration, so ang gagawin mo para aakyat ka ulit, tumaas ka ulit paakyat, so kailangan natin mag-ground kasi dito itong physical body mo, kahit gawa ng mga demi-urge to, although yung nagsusupply ng energy is yung source. So, yung body mo, ano siya, meron siyang positive tsaka negative, diba? So, dito ka makakapag-charge. Dito tayo yung conductor ng energy. At the same time, makakapag-charge ka dito. Yung energy mo, pwede mo siyang i-multiply, di ba? Kung baga nasa sayo, parang binigyan kita ng puhunan o bibigyan kita ng 1,000. Si Maria bibigyan ko ng 1,000, si Pedro bibigyan ko ng 1,000. So, ngayon, depende sa awareness mo kung yung 1,000 na yun is papalaguin mo or malulugi ka. Ganun ang source, ganun ang energy. Sa physical body, di ba, ang energy is money. Sa source energy, parang source energy para siyang, alam mo yung malaking power plant ng energy. So, siya yung nag-supply ng energy. So, nasa sayo na lang kung paano mo siya i-multiply. So, ngayon, dahil nga sa let's say na itong body mo kahit illusion lang to, yung iba sabi nila spiritual ka, so nagpo-focus sa spiritual, mga ritual kung ano-ano mga spiritual activities. Pero pag nasa physical body ka, aware ka lahat na hindi ka lang spiritual. Kahit na illusion yung body mo, gagamitin mo yung body mo as a vessel para mag-ascend ka. So ngayon, kailangan mo yung nasa physical body ka pa as a vessel, so importante yung health mo. Hindi ka ma-ascend ng puro spiritual lang, focus ko lang sa spiritual na hindi mo dinadala yung physical body mo. Kasi yung physical body mo may frequency din yan. Kaya kung yung body mo is hindi healthy, yung frequency ng body mo is low. So hindi mo siya madadala. So mataas lang yung spiritual mo, yung body mo, so maari kang maano, 'di ba? Kasi nga wala ka doon sa balance ng body, mind and soul, or body, mind and spirit. So ngayon, the more na naging healthy ka, so nagiging healthy rin yung toroidal field mo, okay? Nagiging healthy yung aura mo, yung biofield mo. So ngayon, mas nagra-radiate ka, yung energy mo mas nagra-radiate. Mas mas balance ka, nandiyon sa'yo yung family, yung masculine, tsaka yung feminine energy mo, di ba? Parang ako minsan, yung the way na ko para akong masculine, yung parang minsan para akong makikita mo sa akin yung masculine energy ko, na napaka-serious ko minsan, 'di ba? Ganon. Although na yung soul ko is original is feminine, pero ngayon na balance ko na siya. Dati more on feminine lang, pero ngayon mas na-activate ko na rin yung masculine ko, so balance na, 'di ba? So meron namang time din na very feminine ako, 'di ba? Tapos minsan na dahil nga sa balance ako, so lumalabas na rin yung pagka-authentic self ko, na minsan nag-aano ko na para kung nagbabay sa inner child ko, lalo pag masama kami ng twin flames ko, 'di ba? Very kumbaga nandoon ka yung authenticity mo, yan yung highest frequency mo, na wala kang judgment. 'Di ba sabi nila,
para makapasok ka sa kaharian ng Diyos, kailangan bumalik ka sa pagkabata. So yun, kumbaga nagbabibrate ka sa inner child mo. Kaya yung inner child mo, importante yan na part ng healing natin, yung inner child. So once na healthy ka, so magbabibrate ka ng napakagandang aura. So kumbaga gumagawa ka ng energy field. Yung sabi ko sa inyo, pag source kayo, pag hindi kayo NPC or hindi soulless, so yung ano mo is, sino yung nagbibigay ng marami? Thank you so much sa mga gift ninyo. So hindi pa naman ako marunong yan paano ba yung kumuha niya ng gift na so ngayon yung energy field mo, so minamatch mo doon sa higher self mo at saka sa source energy. So mas madali ka nilang ma-recognize. Kumbaga sa isang antena, parang lumalakas yung radar mo. So madali kang makakonect. So yun. Pero kapag yung naglalatin-latin ka or paano yung mga ginagawa mo, mga spell na tumatawag ka dyan ng mga espiritu ng matrix, mga ano yan, kumbaga hindi spiritual ka pero hindi ka aware na kung ano-anong mga spirit ng matrix, mga attachment. Di ba pag nag-release ka ng frequency, kung na-awaken ka na, di ba umiiwas ka na sa mga toxic na mga tao sa tingin mo na hindi na mga kabinete sa'yo, iniiwas sa sa'yo ng universe. So ganun din yun. When it comes to spiritual, kapag hindi ka aware kung sino-sino yung mga sinusumon mo, tinatawag mong mga energy field. So para yung sapot na kakapit yan sa energy field mo. At kapag hindi ka aware, kakainin yung energy field mo, yung biofield mo na hindi mo nakikita. Itong field mo na to is nakikreate din yan ng frequency. Okay? May mga frequency yan. So, next time topic ko kung kapag nag-raise ka ng frequency, kung paano mo ibabalance yung mga frequency mo. So ngayon, kapag hindi ka aware kung sino-sino yung mga tinatawag mo, sinusumon mo, so nagkakaroon ka dyan ng mga attachment sa spirit. Iba yung gabay mo ha, yung mga I am talking about kung ano yung mga tinatawag natin mga spirit ng matrix. So, mga part yan sila ng matrix spirit na tinatawag mo once na nagsusumon ka dyan, nag-ano ka ng mga spell, ng mga ritual, tapos kakainin nila yung energy mo. Para siyang, ganito yan, alam nyo yung prutas na kapag nilagay mo lang dyan, kapag hindi mo siya pinansin ng ilang araw, unti-unti siya mangingitim. So, ganun din yun. Merong mga energy field, merong mga spirit na kumakain ng energy ng prutas, yung energy field ng prutas. Tapos ngayon, pag nakain na yon ng mga spirit, kasi lahat ng may mga energy na hindi natin nakikita, 'di ba, mga unseen. So unti-unti na yung prutas mangingitim na yon. So ganun din siya mag-work. Kapag hindi ka aware kung sino yung mga tinatawag mong mga attachment na mga espiritu ng spirit, so kakainin yung energy mo. So let's say magkakaroon ka ng mga butas diyan, yung mga emotion mo, tapos yung mga thoughts mo diyan. So para siyang sapot. Kaya yung iba pag inaurahan mo na hindi sila aware energy work, so mabigat yung aura nila kasi nga hindi sila aware sa mga tinatawag nila mga attachment. Ang pinaka reliable na connection lang is dumirect ka sa God source energy, hindi sa mga espiritu. It doesn't matter kung anong mga gabayan. Dati, although lahat tayo may mga gabaya, kasi dati may gabay din ako na yun din yung isa sa nag-appreciate sa akin, siya yung isang nag-motivate sa akin na when it comes to healthy lifestyle dati. So next time, ko yun yung bawat frequency kung paano nag-work yung mga gabay. Kasi nga yung mga gabay mo, they act like a safeguard. Pinaka-safeguard mo yan sila sa bawat dimension na lalaruin mo. Ngayon, kapag nag-upgrade ka na, yung safeguard mo na yan, pag nawala yan, ikaw na yung bahala sa sarili mo kung paano mo lalaruin ang game, mawawala yung safeguard mo. So yun din yung pero meron niyang, talagang ang mga mo talaga spirit guide yung from the kasama sa soul contract mo, na yan, kumbaga sila yung mas reliable sila kaysa sa magsumon-sumon ka lang dyan na natatawagin mo na hindi mo alam. So kaya yung let's say may ginagawa tayong mga yung mga nakikita natin dyan sa na kapag may taong umapi sa'yo, ganito yung gawin mong ganito yung gawin mong spell, ganito yung gawin mong orasyon para sa Ngayon hindi mo alam na kung sino-sino yung mga attachment na tinatawag mo. So yun, kakainin yung energy mo niyan. So kakapit yan sa'yo na parang sapot. So ngayon mahihirapan ka na naman kung paano mo sila aalisin. Kaya nga mahirap yung makikijoin tayo doon sa mga nagre-ritual na ganyan, di ba? Na hindi tayo aware. So yun, maging aware kayo sa health nyo. So hanggang dito na lang yung ating ngayon.